Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan, a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. Hindi madali ang maging isang data analyst, data scientist o statistician sapagkat nakasalalay sa iyong mga kamay ang magiging desisyon ng isang kumpanya. Kinakailangan na magkaroon ka ng talas ng pag-iisip, malinaw na imahinasyon upang suriin, tingnan mabuti ang data na iyong pinag-aaralan. Sapagkat kung wala ka ng ganitong uri ng characteristics, pagiging mapanuri sa lahat ng bagay, lalo na sa data na iyong hinahawakan at ina-analyze, ay magiging mali o hindi reliable ang resulta ng pag-aaral o analysis na iyong gagawin. Halimbawa na lamang ng data na inyong nakikita. Sa unang tingin, aakalain o iisipin ninyo na tama, maayos na ang data na ito. Ia-analyze mo na lamang o i-compute. So, kung titignan natin halimbawa, yung column for age, mapapansin ninyo yung pagkakasulat ng 17 years old and up or less, 13 space 17. 13 equals 17, 13 dash 17, and so on so forth. Iba yung pagkakasulat. So, ano ang gagawin ninyo para itama itong data na to? Kasi kung hindi ninyo ito itatama at dapat ay maging pare-pareho yung pagkakasulat, i-consider ito ng kahit anong software o tools na iyong gagamitin sa pag-analyze. Halimbawa, gagamit ka ng Python programming, gagamit ka ng SAS, gagamit ka ng Stata, Minitab, o kaya kahit Microsoft Excel lamang. Kung gagamit ka ng mga ganitong uri ng tool, ay iisipin o i-consider ito ng tool na magkakaibang variable. So, ano ang gagawin mo? Dahil obvious na obvious, iisa lamang ang ibig sabihin niyan. So, itatama mo muna yung data. So, ang gagawin ko ay ipi-filter ko yung magkakapareho. So, itatama ko ito at gagawin kong 13 to 17 years old. Okay. So, ganyan yung pagtatama ng data. So, uniform na yung information. Okay. So, tatanggalin natin yung filter. Mapapansin nyo. Ayan. Malinaw na yung groupings. So, 13 to 17 years old, 18 to 25, 26 to 35, 36 to 50, and 51 and up. Okay. Ano yung goal? Meron ditong question. So, i-hide ko muna itong question na itong column na ito. Okay. Ang goal is gusto kong malaman kung ilan sa 13 to 17 years old ang may sagot na 1 sa question 1. Okay? Ilan sa 17 years old ang may sagot na 1 sa question 2, and so on so forth. Okay? So, yung mga may sagot lamang na 1 ang bibilangin ko. Halimbawa, sa question 1, ilan yung may sagot na 1? So, i-unfilter ko to. Dapat ang makuha ko ay 5. Ganon din sa question number 2. Okay? Ganon din sa question number 2, dapat yung may sagot lamang na 1, which is 6. Okay? So, ganito yung gagawin natin. So, pero siyempre, ituturo ko sa inyo yung formula. Okay? So, ibalik ko na yung dating data. Okay? I-unhide ko na siya. Tatanggalin ko yung filter. Ayan. So, susunod na gagawin natin ay gagawa tayo ng another sheet. Okay. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng summary. Okay. Palitan natin yung spelling mali. Okay. Summary o kaya result na lang. Okay. Results. Okay. So, paano ko nakopya itong 13 to 17 years old? Para hindi ako magkamali, guys. Ganito yung ginawa ko. Finilter ko uli siya. Okay. Filter. Pumunta lamang kayo sa home and then click ninyo yung filter sa dulo. And then,
i-click ninyo isa-isa yung 13 to 17 years old. Okay, so kumopya lamang ako dyan. Copy, Control C. And then, pinaste ko lamang dito, Control V. Okay, tapos, kinilik ko lang yung 1, 2, 3 para kopyahin niya yung nakasulat. Susunod is 18 to 25. Okay, i-uncheck ko na yung 13. So, kukopyahin ko naman yung susunod na data. So, ipe-paste ko dito. At makokopya na. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Bakit hindi ko tinype manually? Kasi baka magkamali ako ng spelling. Baka magkamali ako doon sa spacing. Kasi may space yan eh. 13 space TO space 17. Paano pala kung yung mapindot ko o ma-type ko ay dalawang space pala. So, hindi ko siya mapapansin. So, para hindi ako magkamali, ay ganito yung lagi kong ginagawa. To carefully check the data, no? Kung paano in-encode yung raw data. Okay? So, ibabalik na natin sa totoong kalagayan yung data. Okay? So, gagamit tayo dito ng Excel formula para mas maging madali yung ating gagawin. Okay? So, pumunta tayo sa results na ginawa ko. Dapat mapalabas ko yung 5224, 536 using the formula. Okay? So, naka-formula na siya guys, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung formula para makuha natin o mabilang natin yung 1 for the age group, no, na 13 to 17. So, gagamit tayo ng COUNTIFs formula. Now, bakit merong S yung COUNTIF? Dahil multiple criteria yung gagamitin natin. Criteria sa age at criteria sa question. Okay? So, una natin gagawin is, itatype natin equal sign, COUNTIFs, at hahanapin natin yung unang criteria na gusto natin. Okay? Ituturo natin yung mouse cursor doon sa column A, at anong gagawin? Ilalak ko siya para hindi na siya gumalaw. Kasi pag hindi ko siya nilock, ay gagalaw yan. Mapupunta sa column B. So, ang purpose ko kasi mamaya ay hindi ko na i-retype yung formula. Ika-copy ko na lamang yung 5 doon sa susunod na rows. And automatic, bibilangin na niya. Okay? So, ilalak ko siya paano? Sa keyboard ninyo, Fn, and then F4. Pindutin lamang ninyo. Siyempre, comma yung susunod. So, ano yung susunod? Balik tayo doon sa result. Hahanapin natin yung 13 to 17 muna. Okay? Pagkatapos niyan ay maglalagay tayo ng comma uli. Susunod ay balik tayo doon sa breakdown na data. Doon na tayo pumunta doon sa question 1. Okay? Ituturo natin yung column G. Again, ilalak ko uli siya. Okay? Ilalak ko uli. Fn, F4. Okay. Fn, F4. Pagkatapos ay, anong susunod? Comma. Okay. So, ano yung requirements ko kanina? Dapat yung mga 1 lamang yung sagot. So, double quotation na ang lalabas ay equals to 1 lamang. And then, close the formula. And then, enter ko na lamang. Okay? So, ito yung sinasabi ko. Bakit ko nilalak? Pag kinopya ko yung 5, Control C at Control V dito, automatic, guys, na-compute na niya yung para sa ibang age group. So, yan muna, mga kaibigan. Sa susunod naman ay, pag kinopya ko tong 5 na to, dito sa question 2, automatic, mako-compute na. Okay? So, yun yung susunod kong tutorial. Okay, that's all for now. Thank you.